By the way, natin handouts diya sa likod, no? Sa mga wala pa handouts. Sige, magsugod ta sa tuang Sunday School. Ako ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. Akong iyon si Brother Richard sa tuang opening prayer. Pray. Father in heaven, Lord, thank you kayo sa panahon na nasa kami diri, nasa kami nila, and maroon sa pagtuon sa mga pulo, maroon sa tanan, i-worship ka na mo karuman daw. Lord, among ginapangayon, Lord, dahil ka mag-banta nga mo, o among sa mga kaisunan, nagkagulo pa dali, ginaparisap naman, Lord, na mag-abot siya dali na safety, Lord. Lord, ikaw ang pumelo na tayo mo tanan karuman daw, o ginatugyan mo, tinitagin mo, Lord, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige, magpahilo na ang tanan. Now, sa dili pa kita magpadayon, we are now in Article 11 of the New Hampshire Confession of Faith of Perseverance of the Saints. Ato ang basahon, Article 11, na din sa first page sa sulod. Let's read all together the New Hampshire Confession of Faith, Article 11 of Perseverance of the Saints. Ready, go. We believe. We believe that such only are real believers as endure unto the end, that their persevering attachment to Christ is the grand mark which distinguishes them from superficial professors, that a special providence watches over their welfare, and that they are kept by the power of God through faith unto salvation. Now, unsa maning perseverance? Unsa may rason nga nung ginahisgutan nato ning perseverance of the saints. Before nato i-dissect sa sunod nga mga Sundays ang kahulugan sa kani nga article, let us check first unsay history aning perseverance of the saints. When we say perseverance gani, kaya bang mulahutay? Okay? Can they endure? That's basically the concern dinhi. Kinsa maning saints nga gihisgutan, dili nito mga Romano Katoliko nga mga santos, dili. We are talking about living Christians. Okay? Those who profess nga mga Kristohanon, those who are really Christians, they are saints. We are saints, no? As per the book of Ephesians, we are saints, good. Okay? Now, ang pangutana, can we endure? Can we persevere? Can we persevere despite sa mga trials, sa mga temptations? Despite nga naay mga sala o mga paghagit sa kaaway sa palibot, can we endure? Makalahutay bagyud ta hangtod sa pagbalik ni Jesus? Or are we going to fall away? Ma-backslide, ingon pa. Manay pinaka-common nga terminology. So kumbaga, ang pinaka-issue nato dinhi, ang Kristohanon, mabackslide ba siya o dili? Sa lakpag yung pagkastorya, ingunana. Okay? Now, before nato tanawon yun, tunaan kaning atuang article, let us look first at the history of kaning perseverance of the saints. Okay? Now, 16th century dito nahitabo ang Reformation. In fact, October 31 lang, the other day, nag-celebrate og katong Reformation Day. Unsa may nahitabo during sa Reformation Day? It was in year 1517 to be exact. Now, during that time, years before that, ang Romano Katoliko maog ilado nga dako kaayo nga Christian church. Although dili lang ang Roman Catholic ang naga-exist nga sekta sa Christianity, kay gani na anay mga Anabaptist during that time, na anay mga Orthodox daghana. But then ang Roman Catholic maog yun ang pinakadako during that time. And that their influence is grabe when it comes to kaning dictating sa kung unsay pwede mahitabo sa katao. And isa sa ilahang mga teachings nga grabe ka ilado during that time is kaning pag-purchase og nakalimot na pud ko katong papel. Sige, itong papel gani. Limot pud ko. Katong papel imuha tong i-purchase kay para ang imuhang kalag, kumbaga the more ka nga naiipon ato, the more nga mapaspas-pas imuhang pagsaka gikan sa purgatorio padulong sa langit. Okay? Kalimot ko sa tawag P ito nag-start. Na.
Sige, balikan tayo niya. So, ingana. Basically, you're purchasing for your salvation. Okay? Now, si Martin Luther, kuha na siya, kaning monk o teacher po, nagkatuon siya under sa Roman Catholic gihapon. Romano Katoliko gihapon si Luther. Pero sa iyahang padayon nga pagtuon, dagan siyang nadiskubrihan. Most especially nahitabo katong isa ka gabi nga pauli siya and then nikilat og kusog kaayo nga nahadlok siya taman nga dito siya nagsugod og realize nga kaning tanan iya gyud ay sa Ginoo og walay kuan wala gyud ako daghang realization atod sa nagsige siya tuon base siya sa Romans dito ni natanaw nga justification is by faith alone. Okay? Nga basta daghang kay siya nakita, then eventually iyahang gipanday sa pultahan sa katunga simbahan ang 95 thesis. 99 to siya, gihimong 95 na lang. 95 thesis. Unsa man ning 95 thesis? Mao ni ang mga objections ni Martin Luther sa Roman Catholic. Okay? Nganong iya hatong gihimo? Actually, ang concern nato is dili para bungkagon ang Roman Catholic. Ang concern ni Luther, gipanday niya itong 95 thesis kay para ang Roman Catholic mubalik sa tama nga pagtulunan. Ang iyahang concern is that naay mga pagtulunan og buluhaton nga dili na wala na mao. So ang concern lang ni Luther, ang goal lang niya ato is sige, ibalik nato ni. So gipanday niya to dili pagprotesta kundi pag-ingon nga sige, hisgutan tani nga mga butang kay para tanaw nato unsa may angay nato ipadayon og tudlo. Now, nganong nikalat man? Nganong mura na nanghagit og away si Luther? Kay during this time, maupod ni ang pagbutho sa katong printing. Okay? Katong printing machine. So naay nakakuha sa kopya, gipakapi nila hangtod sa nakalat, hangtod sa ang 95 thesis ni Luther daghanag nakabasa, eventually murag nalain na og dawat sa Romano Katoliko. Okay? But then that was the beginning of the Reformation. Dito nato nakuha ang kaning, although dili gyud sa sabay, pero dito nato nakuha sugod ang 5 solas. Okay? Unsa kaning 5 solas? Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria. Mabuti pasabot, unsa ganito? Grace alone, ang kaluwasan, grasya lang. Faith alone, by faith alone lang ang kaluwasan. In Christ alone, according to the Scriptures alone, and for the glory of God alone. Nga kumbaga, dili makabase sa pari, dili makabase sa simbahan, dili makabase sa kung unsa nga lihok nimo, kanitanan, grasya, pagtuo, iya ni Kristo, sumala sa balaang kasulatan, dili para sa tao, kundi dili para sa Ginoo. Okay? Now, after sa Reformation, nagbuto, nikalat. Nagkalat na mga katong ginatawag nila nga Protestant. Okay? Nganong gitawag siya nga Protestant? Kay kato, gitawag sa mga Katoliko nga Protestante ni isip nga murag pag-degrade. Okay? Term tungod kay ngolo gitaw mura sila nag-protest against sa Roman Catholic teaching. Okay? Now, nagkalat na hangtod sa nagbuto na ang mga dagko nga pangalan human ni Martin Luther. Isa sa pinakadako nga pangalan would be si John Calvin. Okay? Si John Calvin dili siya nagbuo sa tulip. Nga to ang nailhan nga tulip pero dili siya nagbuo ala. Pero ang iyahang mga pagtulunan nagatuyok sa sovereignty sa Ginoo nga ang Dios lang gyud ang ang Dios lang gyud ang author sa kaluwasan, author sa pagtuo, nga kaning tanan iya sa Ginoo. And then same gyapon to, justification by faith alone kana ang mga butang 5 solas kana. And then isa sa mga successor, in fact ang successor gyud ni John Calvin kay mao na kana ikaduha, si Theodore Beza. In fact, isa siya sa mga adunay dakong contribution when it comes to translation gyud, si Theodore Beza. And then, si Theodore Beza, itong nagpadayon na siya tudlo, isa sa iyahang mga nahimong estudyante kay si Jacobus Arminius. Okay? Kinsa man ni si Jacobus Arminius? Siya itong leader sa katong lahi nga grupo nga ginatawag nato nga mga Arminians. Okay? Nganong gitawag sila nga Arminians tungod kay followers sila sa teachings ni Jacobus Arminius. Pero si kaning Arminius, ang iyang teachings nga gipangkuha, gikan kang Beza, nga gikan rapod kang Calvin. So pastor, nganong nagkontrahanay maning Calvinists ug mga Arminian?
Kay si Arminius, patay naman ni si John Calvin. Okay? 4 years old pa, 4 years old pa si Arminius, patay na si John Calvin. Now, karon, nganong nag-away man sila, nganong nagbangi man sila. Kay si Jacobus Arminius, sa iyahang mga nadungong nga pagtulunan kang Theodore Beza, iyahang gi-reinterpret ang mga teachings ni John Calvin. So, ana si Arminius, dili siguro ing ana profesor ang pasabot ni John Calvin. Lahi siguro, ing ani siguro. Now, sa tuwing nga namatay si Jacobus Arminius, ang nahitabo, ang iyahang mga followers, okay, kay nisunod na pod sa katong kung unsa tong gipang-ingon ni Arminius. So, ang ilahang gihimo, nag-submit sila og kaning The Remonstrance of 1610. Unsa man na siya? Mao ni ang article kung si Luther nasa 95 Theses, ang mga followers ni Jacobus Arminius nag-submit pod sila og kaning article. Arguments nga nagaingon dili dapat ingani ang interpretation, dapat ingon ani. Ingon ani na dapat atuang approach, dili ingon ani. So kumbaga, gibase nila sa teachings ni Calvin, then ni ana sila, dili dapat ana, ingani dapat. Okay? Now, human nato gisubmit to nila ang article sa The Hague, okay, dito sa Netherlands. Dito nila formally gisubmit ang katong article. Now, unsay nahitabo? Unsay nahitabo after ato? Year 1618 hangtod 1619 naay nahitabo nga Synod of Dort. Dito sa Dort, ang Dort place ni siya, previous slide kana. Thank you. Ang Synod of Dort, silbing kuha na siya conference. Okay? Panagtapok nga giapilan sa mga Protestant churches sa Europe o karatig ng mga nasod. Okay? Unsay gidiscuss nila? Ang ilahang gidiscuss kay katong The Remonstrance of 1610. Katong article nga gipasa sa mga sumusunod ni Arminius. Moto ilahang gidiscuss. Ang ilahang gidiscuss dili, ang ilahang goal is to restore sa kung unsa tong tama nga teaching. Kay ang church, during that time, ilahan nag yung give-view ang teachings ni Arminius o sa iyahang followers as heretical or false, error. Okay? Error na gyud siya. So, ang ilahang goal is to establish sa kung unsa may arguments sa mga Arminians, nag-establish dito sa Synod of Dort og mga teachings or clear statements kay para mutubag sa kung unsa tong arguments sa pikas sa mga Arminians, okay? That's why dito na nabuo ang Canons of Dort. Mao na siya ang statement nila. Unsa man ang Canons of Dort? Sa atoa karon naatay New Hampshire Confession of Faith. Okay? Ngano ganing naatay New Hampshire Confession of Faith? Kay during 1800s, nagkalandrakas ang mga Baptist, naglibog na unsay doktrina, therefore gibuo ang New Hampshire Confession of Faith. The same way sa Canon of Dort. Okay? Medyo nauyog ang simbahan tungod sa mga Arminians. So unsay gihimo nila na atong Synod of Dort, tong conference, unsay resulta? Canons of Dort. Silbing mauni siya ang ilahang version sa New Hampshire Confession of Faith. Sabdan. Klaro. Okay? So, kumbaga, kung kita karon naatay New Hampshire Confession of Faith, sila sa una, naay Canons of Dort. Klaro. Okay? Now, kung sa may gisgutan sa Canons of Dort, mao na to, kumbaga, ilahag yung gi-establish ang mga biblical teachings and at the same time, unsa tong gitubag nila ang article sa katong Remonstrance of 1610. Natanaw na to. Unsa day content sa articles sa Remonstrance of 1610? Naay laing pangalan sa kaning nga document. It is also called the 5 Articles of the Remonstrance. Okay? If you search niyo na sa Google, naay available nga document online. Search lang niyo either the Remonstrance of 1610 or the 5 Articles of the Remonstrance. Ganong gitawag siya nga Remonstrance? Remonstrance, pasabot ana is to protest against something. O sa ilahang giprotestahan. Ni-protest sila against sa teachings ni Calvin. Mao nang gitawag to nga Remonstrance. Okay? Now, naay 5 articles ang Remonstrance of 1610. Mao ni. Okay?
Kung isum up na to, mao ni ang 5 ka article. First article, nagahisgot sa conditional election. According sa Remonstrance of 1610, mao ni ang first article. That election is conditional. Now, ang teachings ni Calvin is unsa? Unconditional election. Nga ang pagpili sa Dios kay wala nakabase sa kung unsa ang tao, unsa iyahang gihimo, unsa iyang status. But then, according sa mga remonstrants, there's a condition nga kailangan ma-meet. Another article is naa sila universal atonement. Nga para sa mga remonstrants, they believe nga ang dugo ni Kristo kay para sa tanan. Well, according sa teachings ni Calvin, according sa teachings sa church during that time, ang dugo ni Kristo is para lang sa kangkinsa, sa katawhan sa Dios, to the elect, to the sheep. No? Now, another thing, ang remonstrants nga tudlo sila og partial depravity or free will. They believe nga ang tao is not totally depraved, dili ta totally dunot. And because we are only partially depraved, we have the will to choose God or not to choose God. Manay laha. And then, naapod sila irresistible grace, nga ang grasya sa Ginoo pwede ra nimong balibaran. Nga kung kabubuton sa Ginoo nga luwason ka, pero dili nimo gusto, way mahimo ang Ginoo ana. Manay lahat teaching. No? And then another, last, dinhi ta mag-settle, kaning falling from grace. They believe nga tungod kay pwede ra nimo mabalibaran ang grasya sa Dios, pwede ra pod nimo balibaran ang pagpamuhat sa balaang espiritu. O kung imuha nang himuon, ang ikaw ang Kristohanon, you can fall away from faith. You can fall away from the grace. Pero klaruhon nato ni, out of all sa kanang 5 din ha, kaning falling from grace, if you will read the article, katong article gid mismo, sa last ana, naa sila'y note. Ang ilahang note is, this one needs further study. But ipasabot, wala gyud sila ni claim paani nga ang Kristohanon will fall away from grace, ang ilaha lang naapay possibility. Klarohon nato ni. Wala sila ni ingon gyud nga ang Kristohanon mabackslide. Ang ilaharang ingon naay possibility. Okay? Now, dito ta sa king falling from grace, which is maumampoy at bang kumbaga sa perseverance of the saint. Unsa man gyud ang saint, ang Kristohanon? Will they persevere or will they fall from grace? Mao na to ang tubagon gyud kumbaga sa kaning whole month nato nga lesson. Now, next slide please. So, mao to ako ang ingon ganina. Ang falling from grace nga article, 5th article sa Remonstrance, ana sila, this needs further study. Okay? Kailangan pag further study, dili pwede kuan, ana sila nga dapat nagi out of scriptures nga basis. And at the same time, nga nung namugna to siya nga issue because it's not just a doctrinal issue but also pastoral. Kay during that time, nakita nila, uy, kani nga mga tao, Kristohanon, montani, nag-claim nga Kristohanon. Pero, murag, nagpakalibutan man lagi. So, isa to sa mga naging rason nga nung na-establish ang teaching nga kaning falling from grace. Now, basahon nato ang Article 5, okay, naata dinhi, basahon nato ang Article 5 sa Remonstrance of 1610. Ang iyang title is Assurance and Security. Basahon ako, pero pwede na po niya basahon din ha. Article 5, Assurance and Security, Remonstrance of 1610, unsa ingon, that those who are incorporated into Christ by true faith and have thereby become partakers of the life-giving Spirit, as a result, have full power to strive against Satan, sin, the world, and their own flesh, and to win the victory. It being well understood that it is ever through the assisting grace of the Holy Spirit, and that Jesus Christ assists them through His Spirit in all temptations, extends to them His hand, and if only they are ready for the conflict, desire His help, and are not inactive, keeps them from falling, so that they, by no deceit or power of Satan, can be misled nor plucked out of Christ's hand. According to the word of Christ, John 10:28, neither shall any man pluck them out of my hand. Next slide, please. But whether they are capable
through negligence of forsaking again the first beginning of their life in Christ, of again returning to this present evil world, of turning away from the holy doctrine which was delivered them, of losing a good conscience, of neglecting grace, that must be more particularly determined out of the Holy Scripture, tanaw sa ingon niya sa last, before we ourselves can teach it with the full confidence of our mind. Establish na nato. Kung siya giingon nila sa previous slide, nga ito ang gibasa. Ana sila, kung ikaw Kristohanon, naabot ka sa higayon nga tintalon ka, nga gituyon ni Kristo imuhang kamot, nga nibalibad ka, diha nga higayon, you will fall away from grace. Mao na ilahang teaching. Pero, matong gi-establish nila sa last part. Ngaon sa ilahang ingon, before nila establish gyud, before we ourselves can teach it with the full confidence of our mind, pa sa ilahang ingon, this must be more particularly determined out of the Holy Scripture. Buti pasabot, wala pa gyud sila nakita nga passage nga fully makasupport nga ang Kristohanon mabackslide. Matuan na sila, tunaan pa namo ni. Studyuhan pa namo ni. But then, sama sa kuwang ingon, ana sila, pwede nga ang Kristohanon mabackslide, tunaan pa namo ni further. Pero later on, human nga nahitabo ang katong Synod of Dort, naay nahitabo ang kaning Brotherhood of the Remonstrants. Okay? Kumbaga, ang katong mga followers ni Jacobus Arminius naay nag-lead sa ilaha. Next slide, please. At first, naa si Simon. Okay? Si Simon Episcopius. Yun. Si Simon Episcopius, siya ang nag-lead sa Brotherhood sa Remonstrants during that time. Nga siya gitong nangusog, nga bahalag, naan na ng Canon of Dort, padayon ta sa kaninga teaching. Okay? Nga ang kaluwasan, pwede mawala. Nga ang kaluwasan, pwede ni mo balibaran. Nga ang Kristohanon, pwede mabackslide, o ang kalawasan, tali between sa tao o sa Diyos. Padayon sila anak. And then during this time, sa iyang pag-lead, iyahan na yung fully affirm nga pwede ragida ay mawala ang kalawasan, pwede ragida ay mabackslide ang Kristohanon. Again ha, during the time nga gisubmit nila ang article katong Remonstrance of 1610, according sa ilaha, it's a possibility. Okay? Dili pa sure. But then years after nga nahitabo tong Synod of Dort, ana si Simon, tong leader nila, mawala gyud. Mabackslide gyud ang Kristohanon. Then later on na si Philip van Limbort, in fact isa sa iyang mga libro nga gisulat, Theologia Christiana, dito niya gi-establish kung unsa nga pamaagi mawala ang kaluwasan sa usa ka Kristohanon. And then later on, isa siguro sa pinakailado would be John Wesley. Dinha nagsugod ang grupo sa mga Wesleyan. He's also a Methodist. Ang iyahang teaching yun nga ang kaluwasan, mawala yun. O ang kaluwasan, nakadepende sa tao sa imo ang pagpili sa Ginoo. Again, balik ko na to. According sa Remonstrance of 1610, ana sila, dili pa mimukomit yun nga ang Kristohanon mabackslide. It's a possibility, pero mo apang tunaan. Pero later on, niyan na itong ilahang leader, mabackslide yun ang Kristohanon, mawala yun ang kaluwasan, and then mas naapag yung mga tingog nga nangusog. Okay? Now, nganong ni-argue magyud sila? Here are some of the reasons nganong ni-argue sila nga ang saints will not persevere or mabackslide. Unsa man to nga mga rason? First, human freedom. Human freedom must be preserved. According sa ilaha, grace is resistible. You can resist grace. Because we have that kind of freedom, kinahanglan ma-preserve na siya nga freedom even when we are Christians na. Nga pwede, nga pilion nato si Kristo o dili. O sa panahon nga balibaran na nato si Kristo, dito na mawala ang kaluwasan. In fact, isa ni sa pinakailado nga statement nila, if man can freely believe, he can also freely disbelieve. With that statement, unsay problem nga makita ninyo? What's the issue with that statement? Unsa may issue sa kanang nga statement? If man can freely believe, he can also freely disbelieve.
Unsa may issue sa kanang statement? Ang iyahang condition is not biblically accurate. Nga naman, unsa may condition diha? Kana, if man can freely believe. Can we freely believe ba? According sa Bible? Dili. Because we are blinded. We are corrupted. We are called children of wrath. So therefore, we cannot freely believe. Unsa may mahitabo for us to believe? Mao tong kailangan nga na ay regeneration. And once we have a regenerated heart na, there, din na mugula ang faith who can believe in the light. Okay? So, ang ilahang premise, false na daan. They have a false premise na, if man can freely believe, he can also freely disbelieve. Now, anak po sila, naapo daw scriptural warnings about about apostasy. Sige daw, somebody please read, bisa ka ng Hebrews lang. Hebrews chapter 10, verse 26 to 29. Kinsay duol-duol sa microphone, marag na mic yata sa likod. Paliw ko basa, Hebrews chapter 10, verse 26 to 29. Mauni ilahang ginagamit to argue. Nga anak sila nga na may mga warnings ang scripture about sa pag-backslide. Subot ipasabot na agad yung backslide. Tanaw na itong passage, no? Sige daw. Hebrews 10, 26 to 29. For if we sin willfully after that, we have received the knowledge of the truth. There remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much sore punishment, suppose yet, shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he hath sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Okay. Summarize na ito ni. Kumbaga, ang ginaingon lang din Kristohan na gyud ka, kadawat kas kaluwasan, nganong padayon mo kas pagpakasala. Nganong tuyuon mo gyud nimo pagpakasala. Okay? And this is a warning. Okay? And then ana ang mga followers ni Arminius na may warning sa scripture. Buti pa sabot, ang saints, they will fall away. Kaya na may warnings about falling away. Tanaw na to niya ha. And then another thing, last thing, ana sila nga kaning falling from grace is possible because according to them, perseverance is a command, not a guarantee. Sugo man ni sa Dios to persevere until the end of time. Dili man ni garantiya nga ikaw luwas na. Now, tanaw na to. Unsa may response? Unsa may response sa canons of Dort, isa sa mga passages nga ilahang gigamit. Next slide please, and then somebody please read John 10:28 to 29, and then somebody prepare the following verses dayon. John 10, verse 28 to 29. John 10:28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. 29. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of the Father's hand. Okay. How about Philippians 1:6? Philippians 1:6. O pusa, at kini mayong buhat na sukdas diha kaninyo, padayunon gayon niya hangtod mahumati sa pagbalik ni Kristo Jesus. Ang sigingon, ang mayong buhat nga gisugdan sa Dios iya daw humanon hangtod sa pagbalik ni Jesus. How about Romans 8:30? Ang sigingon. Romans 8:30. Moreover,
whom he did predestinate, then he also called, and whom he called, then he also justified, and whom he justified, he also glorified. Okay. So yun, kung kinsa kang i-justify sa Dios, ihapong i-glorify. Now, wala gi-mention, but of course, that's already implied. Na kung kinsa itong mag-glorify, makalahutay sa sanctification. That's part of the process. Okay? Now, ang ilahang mga arguments, human freedom must be preserved. Ang pangutana, ang ato ang pagtuo sa Dios, that was not because of the freedom that we had. That was because of the regeneration nga gihatag sa Dios sa tua, and because of that, we've been set free. Because of the regeneration nga gihimo sa Dios sa tua, nahimo tang able to believe. We are not free to believe. Okay? We are not free to believe. Ngano ganito? We have our sinful nature. We are blinded by the darkness. We don't have the capability to do so tungod kay ang atuang nature is against the nature of God. We do not pursue the things of God. According sa Romans 1 and Romans 2, unsay gi-mention dito, nga ang tao, if pasagdan, padayong unsay ilahang ginahimo, nagapadayon sa ilahang kaugalingong kailibgon, mga tinguha, mga butang nga nagapalayo sa Dios. Okay? How about sa warnings? According sa ilaha, na may warnings in Scripture, so therefore, it must be a reality. Now, according sa canons of Dort, during that time, if basahon ninyo din ang summary nila, ang warnings are actually given as means kay para malikayan ang apostasy. Dili siya implication nga naay mabackslide nga Kristohanon, but it is a warning kay para ikaw imong imuhang i-value ang gihatag sa imuhang kaluwasan. And then Romans 8:30, unsay gi-mention dito, iyahang i-justify, maor po i-glorify. In fact, ang passage nga gibasa nato last Sunday, tanaw basa na Romans chapter 8 lang gihapon, verse 35. I believe this would mo support gid sa kaninga argument sa nga dili gid ta ma-fall away. Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? Kasi pangutan ni Pablo, isa may makapahimulag sa tuwa sa gugma ni Kristo. As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors. We are more than conquerors. Buti pasabot, nagmadinaugo na ta, ngano daw? Through Him that loved us. We are conquerors, gidaog nato tutanan, not because of our capability, not because of our ability. Pero unsa daw? Through Him, through Christ that loved us. So makapersevere ta, despite sa kaning tanan nga gipang-mention ni Paul, not because of who we are, but because of who Christ is. Unsay padayon? For I am persuaded, tanawa, paminawan ninyo ni, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walay bisag unsa nga butang nga makapahimulag sa atua gikan sa gugma sa Dios. Now, tubagon ra nato ni sa sunod nga mga Sunday school. Next Sunday, following Sundays. But then, why is it nga bisag Kristohano na ta, or na mga tao, they profess nga they are Christians, pero padayon ang ilahang pagpakasala? We have two things, according sa ato ang mga natunan. Unang-una, either bata pa, baby pa, daghang pagbutang wala na sabtan, daghang pagbutang wala na katunan. It could be. Does it mean nga mawala iyang kaluwasan? No. Pero he will face consequences. He will face discipline yun. And that discipline will contribute to his growth lang gihapon. Pwede ka na. Or pwede,
Nga same sa issues nato during the time sa katong 1830s, nga people will just profess to be Christians because ang ilahang mga palibot, mga Kristohanon na mangkod, and it will be to their advantage. So in their mouth, they are Christians, but in their hearts, they are not. Latwag nga pagkastorya, they were never Christians to begin with. So duha ra gid na, Pastor, nganong katong nga tawo na backslide man? Unang-una, wala to siya na backslide. Either, medyo mabaw pa iyang pagsabot, later on, disiplinahon sa Ginoo, it will contribute to his growth, or dili gid siya Kristohanon. Wala gid siya nahimong Kristohanon. Now, let us end with this statement. Palihog ko sa last slide. About perseverance of the saints, it is true nga it is commanded man gyud. Gisugo man gyud ni sa Bible. Naa man gyud ni. But then it is also our guarantee. That's why mo ni ato ang assurance. The command to persevere keeps us humble. And the guarantee that we will persevere keeps us hopeful. Mula hutay ta, tungod kay gisugo man ni sa Dios. And it keeps us humble because we know we have our limitations. But then, matuato ang comfort. Matuato ang assurance. Nga despite sa limitations nato, despite of our lapses, at the end of the day, naatay garantor, katong nga garantor, si Kristo, manang bisag, nagkalandrakas, nagkayamukat ng atong Kristohanong kinabuhi. At the end of the day, we will face before the Father and He will see Christ in us and not our old selves. Amen? Amen. Sige, dinhalang ko kutob. Question, concern, clarification, anything about sa tuwang lesson. Again ha, wala pa nato gidissect ang Article 11, gitanaw lang nato ang history nganong naabot man gyud ta aning issue sa perseverance of the saints. Again, asa ganito nagsugod dito sa mga remonstrants, okay, during 1600s, mga followers ni Arminius, and then later on nagkalat-kalat hangtod sa naabot na ta sa New Hampshire Confession of Faith. Sige daw, concerns pastor, basig na kay additional pastor. Oo, kuan kining I know katulad na kani sa answer, katulad na po sa answer, pero for the sake sa kanal na natin karoon namin ng katulad part kanina ba about sa is the unsafe free to believe katulad. Is the unregenerate unsafe person is he free to believe? Ako mo tumawag ito, pastor? Yeah, the answer was na he's not free to believe tungkol sa iyang. Kaya na-enslave lang siya sa iyang sinful nature. No? Which is correct. But on the other hand, we can also say na he is free to believe. So our answer is yes and no. Not free to believe. Kasi there is no... correct ako, Pastor? Oo, sige, pastor. Because there is no external barrier. There is no one who hinders him or prevents him from believing outside of him. That's why in that case, he is free to believe kaya walang may external na nag-hinder niya. Though, ang nag-hinder niya is internal, spiritual. So, is the unsafe free to believe? The answer is yes and no. Mas imong masod yan. Kuan pastor. Actually more on semantics sa mga gihapon siya. Pero kato same nga principle, are they free to believe? No, sa sense nga we will always pursue our self-glory. We will always pursue our mga desire good according sa Romans 1 and 2. We are not free to believe because we don't have the ability and capability to do so. Therefore, we need to be born again. But then, sama sa gitubag po ni pastor, yes, we are free to believe tungod kay wala man pud gi-deprive sa Ginoo ang information for us to be saved. Okay? In fact, nature was given in order for us to know that there is a one true God. That there is someone who created all these things. So sa kana nga sense, yes, we are free to believe when it comes to the availability of information. But when it comes to ability to do so, unfortunately, we would have to wait for the Holy Spirit to work in us here. Dili siya unfortunate. Fortunately, dili siya dapat unfortunate thing. It's a good thing that the Holy Spirit will work in us. So, kana pastor?
Yes, yes, Pastor. Thank you kayo, Pastor. Thank you. Sige, thank you. Napa? Sige daw. One more before ta mag-end. Kasi napay clarification. Sige, napa? Question, concern, or any additional basig na gusto mo dugang? Ay, marag si nayata si Kuan. Pangutan na, Si Ate Ate Beth. si Ate Ruth, marag nayata si Ate Ruth na or ambot kasi Kuan. Na si Ate Liz, basig na ay Kuan. Nakay Kuan ate or Hindi ko na mo sa Okay, may punta. Di ba kung kita, kung sa truly believe, hindi kita makabili because you are there. Unless na may knowledge ka, that is only head knowledge. Pero hindi talaga yun na may faith kita because you are not born again yet. Pwede man nato maturuhan na yan to, pero hindi talaga within our heart. Siya kasi parang head knowledge lang yun. Nalalaman niya about faith. Okay, thank you. Okay na. Si Ate Liz, basig na magnay kuan si Ate Liz yata. Ganinawa siya sa ighanga-hanga diri nga side. Nakay pangutan nate or sa ba? Or any addition? Silot sa mga late pastor. Pero Ganina mo sa ighanga-hanga gud sa basig kan. I don't know kung tama ba ako ang or under sa total depravity, di ba? Sa perseverance. Perseverance of the saints. Apo. So Pero makonek ram gyapon siya. okay. Kung perseverance, pero kapag sa pangulaan ni Pastor Lenny ha, kung Okay. believe ka, yes or no, mo video ko nga yes or no siya, doon ako i-explain ni Pastor, but siguro mas ako point to no because of our inability Yes. kung atong condition before that. Nga maratag katong mga prisoners pa, ang mga pinariso within the prison cell or kung nakapural na siya, they are somewhat free to do things within the perimeter kung asa sila nag-ilaw. Hindi sila free to do something outside sila. We are totally depraved, so free lang ka within your nature, within your hindi ka mag-desire for God. Hindi siya natural sa imuhang mag-desire for God. So free ka to, pero you don't have a desire. Yes. Okay, thank you, Ate Liz. Yep, sama sa gi-mention ako ganina, no? Yes, we are free to believe sa sense nga available ang information. Wala lagi deprive yun sa Ginoo to, But then, yep, heavy point yun sa no. We are not free to believe because we don't have the ability to do so. We don't have any desire for God at all. Anak yun. So, muna, padayon kita mo po sa Ginoo nga, especially if we have relatives nga ang Dios gyud mo'y magatandog magabag-o sa ilaha kay only God can save our souls. So kana di na lang ta kutob, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga duna mo'y nakutlo sa tuwang Sunday school and ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindog as we close this in prayer. Akong hayoon si Brother Wilson sa pagsarados mga pagampo. Ama na mo nga lagi po, Lord God, at salamat Ginoo sa imo presensya, Lord, na karon, at salamat Lord na sa imo mga pulong, Lord, na ang nagtunang karon, o tinawag ko ta, Lord, Ginoo kini tanan ng mga pulong karon na mga nadungog, matisok kini Ginoo sa mga kasing-kasing Ginoo. Kinabuhi na mo Ginoo sa among pinadaw-adlaw na pagtihok. Lord, daghang salamat sa tanan. O daghang salamat, Lord, na imong mata Ginoo
karong agawa, karong kagaling na punta, idahalami din mo dali sa imong magagawa. Karon Ginoo sa pagpaminaw sa imong balaan ako. Ginoo, daghang salamat sa tanan ug dining tanod ginatugyan ang kanimo sa ngalan ni Kristo ug tugmang luwas. Amen. Amen. Sige, let's take 3 to 4 minutes nga break and then mobalik ta dinhi para sa tuang worship.